Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Ilang residente ng Pasay, todo ipon ng tubig dahil sa 36 na oras na water interruption. Ilang bahagi ng Parañaque, Las Piñas at Cavite na sineserbisyohan ng Maynilad, wala ring tubig. Matapos magbiro tungkol sa bomba, babae at kanyang anak na patungong Italia, pinigilang sumakay sa kanilang scheduled flight. Una sa saksi, exclusive. 2 hinihinalang gun runner arestado sa buy-bust operation ng CIDG. Mga matataas na kalibre ng baril nasamsam. Manny Pacquiao at Antonio Margarito muling nagharap sa pre-fight press con 3 araw bago ang kanilang bakbakan. Coach Freddie Roach ayaw pansinin ng biro tungkol sa kanyang Parkinson's disease ng kampo ni Tijuana Tornado. That's right, Roach, right there. Manny Pacquiao. At kilalanin, lalaking naging boses palaka dahil sa paninigarilyo, boses na rin ngayon kontra smoking. Tigilan nyo na ang masamang isyong ito. Maghapong pagtitipid at pag-iigib ng tubig ang inatubag ng ilang taga-Pasay dahil sa 36 na oras na water interruption. Ilang lugar din sa Parañaque, Las Piñas at Cavite ang nawala ng tubig bunsod ng pagkukumpuni ng tubo ng Maynilad. At live mula sa Pasay, saksi si Sirian Naguho. Sirian. Igan, Vicky, medyo gabi na nga, no? Pero tuloy pa rin sa pag-iipon at pag-iikip ng tubig ang ilang residente dito sa Barangay Electrical sa Pasay City. Isa sa mga lugar sa Metro Manila na wala ngayon tubig dahil sa kinukumpaning pipe network na Maynilad. Maagap na nagpuno ng tubig sa kanyang mga timbat kaldero si Nanay Nilda. Napanood niya raw kasi ang report ng GMA News na kasamang mawawalan ng tubig ang barangay nila dito sa Pasay dahil sa gagawing tubo ng Maynilad. Kagabi pa, tapos nung umaga, nag-ipon pa rin kami para pampaligo lang, panghugas-hugas, pangbuhos sa CR. Tuloy naman sa pag-igib sa posong ito ang iba pang residente. Alas 10 pa kasi ng gabi bukas magkakaroon ng tubig. Matapos itong mawala kanina alas 10 ng umaga. Mga 1,000 yan ang nag-iigib dito pagka walang tubig. Marami dito mag-iigib. Paano bukas? Bukas baka magkagulo dito kasi yung dami din pipila eh. Bukod na sa poso, ito pa isang pinagkukunan ng tubig ng mga residente dito. Isa itong natural na balon na ayon sa mga residente bukod sa malinis ay hindi rin nauubusan ng tubig. Bukod sa Pasay, apektado rin ang water interruption ng ilang bahagi ng mga lungsod ng Parañaque at Las Piñas, maging ang ilang bayan sa Cavite. 36 na oras tatagal ang pagkukumpuni ng Maynilad sa tubo na magkokonekta sa lumang tubo nila papunta sa bagong Pasay Pumping Station. Kapag natapos daw ito, ayon sa Maynilad, malaki raw ang madadagdag sa supply ng tubig sa Cavite at Las Piñas. Igan, Vicky, natanggal na raw sa ngayon na Maynilad yung isang parte ng tubo na papalitan para doon sa bagong koneksyon papunta doon sa Pasay Pumping Station. Sa ngayon, on schedule naman daw ang pagkukumpuni at wala naman daw sila nakikitang problema na maaaring magdulot ng delay dito. At live mula dito sa Pasay City, ako si Sir Naguho, ang inyong saksi. Mga Igan, wag pong magbibiro tungkol sa bomba kapag nasa airport. Kanina umaga, isang ginang ang pinigilang bumiyahe dahil sa kanyang bomb joke. Darito ang report. Hindi nakasama sa kanyang 11 o'clock flight pa Italia kanina umaga si Zenaida Zangalang at ang kanyang anak. Nang isisahin kasi ang laman ng kanyang bagay sa final check sa immigration, imbes na sumagot ng maayos, nagbiro pa umano siya tungkol sa bomba. Pagbiro po ako ng bomba kasi dalas-dalas po sinabi ako. niyo po ng bomba? Nagbiro po ako. Hindi ko naman po alam ang pagbibiro na may At dahil sa birong yan, pinigilang makalis na Zangalang ng PNP Aviation Security Group. Hindi natakot naman po kasi wala naman po talagang laman nyo kahit na ano. Bawal na bawal magbiro tungkol sa bomba kapag nasa airport. Ang lalabag, posibleng makulong ng hanggang 5 taon o pagmultay ng hanggang 40,000 piso o pareho. Base sa Presidential Decree 1727. Nangyari ang pagbibiro ni Zangalang 1 oras matapos umalis sa NAIA si dating US President Bill Clinton. At habang naghahanda naman ang mga otoridad sa pagbiyahe pa Japan ni Pangulong Aquino. Pinakawala naman kalaunan ng Aviation Security Group sa Zangalang. Hindi naman daw kasi nagdulot ng pag-aalarma o panik ang kanyang pagbibiro. Para sa saksi, Marisol Abduraman, nag-uulat.
Nasa saksi, arestado ang isang retiradong miyembro ng Philippine Marines at isang reservist sa isang buy-bust operation ng CIDG sa Parañaque. Nasamsam sa kanila ang ilang matataas na kalibre ng baril. At live mula sa Parañaque, may saksi exclusive si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Vicky, naharap sa reklamong illegal possession of ammunition and explosives ang isang dating miyembro ng Philippine Marines at isang reservist matapos silang mahuli sa isang buy-bust operation kanina. 3 Armalite, mahigit 12 magazine, isang supot ng bala at 2 granada ang narecover kay Master Sergeant Rodrigo Galam at isang Corporal Sunya matapos magpanggap na bayar ang mga operatiba ng CIDG Southern Police District sa isang operation. 150,000 pesos ang singil ng mga sospek sa mga armas at ayon sa hepe ng CIDG, nakatanggap sila ng impormasyon ukol sa iligal na bentahan ng mga armas sa lugar. Kasalukuyan pang inaalam kung may iba pang kasamahan ng mga sospek, hindi pa tukoy kung saan galing at kung paano napasakamay ng mga sospek ang mga armas. Pero base sa pangalan ng manufacturer ng mga baril na nakatatak sa mga ito, lumalabas na service firearm ng gobyerno ang mga armas. Wala namang makitang koneksyon ng CIDG na banta ng terorismo sa pagkakahuli ng mga sospek. Sa ngayon, wala kami nakikita na connection doon. Maliban lang siyempre sa mga parang gusto lang naman nilang kumita. Nagkaroon ng buy-bust, 1 week operation ito. Vicky, isang kakatuwa sa buy-bust operation na naganap, mga baril lang sana ang ibebenta ng mga suspect pero nagdesisyon ng mga ito na ibigay bilang bonus itong 2 granada. Kaya kung mapapatunayan nagkasala ay posibleng makulong ng habang buhay ang mga suspect. Live mula rito sa Southern Police District, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Ayon ang pasilin ni Coach Freddie Roach ang pagbibiro sa kanyang Parkinson's disease ng kampo ni Antonio Margarito. Hindi naman nagpa-apekto sa kontrobersya sina Manny Pacquiao at Margarito sa kanilang pag-aarap sa pre-fight press conference. Mula sa Texas, saksi si Chino Trinidad. That's where Roach right there. Manny Pacquiao. Ito ang kumakalat na video sa internet kung saan ginagawang tampulan ng biro ng kampo ni Antonio Margarito ang coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach na may Parkinson's disease. Humingi na ng dispensa si Coach Robert Garcia kay Coach Freddie sa nangyaring pang-insulto. This was nothing to do with the disease that Freddie Roach has. We know it's something that we don't wish to nobody. I would never allow that in my gym. That I want everybody to know. This is something personal, something between Team Pacquiao and Team Margarito. Tatlong tulog bago ang kanilang laban. Muling nagharap ang pound for pound king at ang Tijuana Tornado. Pero sa halip na kontrobersya, mas nakatuon daw sila sa pagsungkit sa WBC Super Welterweight belt. My concern is how we can give a good fight to the people who are going to watch on Saturday, and I'm praying not for only myself, but I'm praying also to my opponent and to all the boxers who are going to fight on Saturday. Simplemente saben que va a ser una buena pelea y yo creo que es importante, ¿no? I think the fans, understand that it's a big fight, it's a great fight, and I hope we do have a very large crowd. Ready na rin ang Cowboy Stadium sa lawak nitong 3 million square feet at maximum seating capacity ng 110,000. Ito ang itinuturing na pinakamalaking dome stadium sa buong mundo. At target ng promoters, higitan di lang ang sales ng Pacquiao-Clottey fight na sa parehong stadium ginanap, kundi ang record para sa pinakamataas na indoor ticket sales para sa boxing na nasa mahigit 63,000. Mula sa Arlington, Texas, Chino Trinidad ang inyong saksi.